So magandang gabi po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang Jensyang Pangarap sa FB Live po natin ngayong gabi upang patuloy po tayo magtalakayan. At ngayon po ay Wednesday at ito po ay araw ng ating midweek. So muli po ako po ang inyong lingkod, Joy at Chico. At kung makikita nyo po ay dalawa po ang kasama ko ngayon. Hindi lang ako mag-isa, tatlo po kami ngayon sa gabing ito na syempre makakasama nyo po sa talakayan po natin ngayon sa ating midweek. So papakilala ko po sa inyo aming Pastora Glenda at Chico. Bumati po kayo sa inyong lahat, lalo tigit sa mga nanonood at nakikinig. Ayan, at syempre ang ating Pastora Josephine Pudol. Bati po kayo sa ating mga viewers. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so mga first time po yan na haharap sa camera. Ayan, so syempre para pag-aarin lang natin yung ating atmosphere. At syempre po ngayon ay dahil nga po midweek ay magkakaroon tayong talakayan. Kung mapapansin niyo po, wala yung ating pastor ngayon dahil busy po siya. Pero syempre nandito naman po ang ating dalawang pastora upang patuloy tayo syempre pakainin spiritually, di ba? At gamitin ng Panginoon para patuloy po na maihayag ang kanyang mga salita. At nawa po kayong mga viewers dyan na nanonood po sa ating FB Live ngayon ay patuloy po kayo na manatili sa inyong mga tahanan at samahan niyo po kami sa talakayang ito. Hawakan niyo po ang Bible niyo, notebook, ayan, magsulat po kayo at para makasabay po kayo syempre sa aming talakayan. At ang aming pong topic sa gabing ito ay ang Good Samaritan. So bago po tayo syempre magsimula sa ating pagtatalakayan at kung bakit ito rin yung napili naming topic sa gabing ito ay syempre po papungunahan po muna tayo ng panalangin ng ating Pastora Josephine. Sige po, tayong lahat po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, Panginoon, patuloy po namin kinikilala ang iyong kapangyarihan at ang inyong pong presensya sa aming kalagitnaan. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito, Panginoon. Patuloy, Lord, hinihiling po namin sa iyo ang inyong pong karunungan sa gabing ito, O Diyos, na ipagkaloob sa aming Panginoon. At sa lahat po ng aming tatalakayin, O God, patuloy ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa, O God. At patuloy, Lord, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita, O God, patuloy ito'y magsilbing kalakasan ng lahat po ng aming mga tagapagkinig, Panginoon. Tunay, Lord, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Patuloy po kayong maluwalhati at maparangalan, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so bakit nga po ba ito yung naging topic natin ngayong gabi? Sino po gustong sumagot? Kasi sa tingin natin, lalo tigit ngayon napapanahon na yun, may home quarantine, maraming mga nawalan ng trabaho, marami ang dumadaing na. So ang tanong, marami pa ba ngayon ang mga mabuting Samaritano? Lalo tigit sa mga mananampalatayang katulad natin, ito ay isang malaking hamon. Di ba, Pastor Ben? Amen. Tama po yun. Sa panahon natin ngayon, talagang angkop itong senaryo na ito na mapapansin natin, marami pong maglilitawan. Sila ba ay magiging isang paring Hudyo, magiging isang Levita, o isang magiging mabuting Samaritano? Tama. Tsaka po, di ba itong topic na to, talagang matagal na itong itinatopic, di ba? Tinatalakay ng mga Kristiyano, parang simula-simulat, di ba? Lagi na itong tinatalakay sa church, di ba? Sa mga discipleship. Pero, bakit ito yung topic natin ulit ngayon? Siguro para, kumbaga, ma-refresh tayo. Ano nga ba talaga yung tunay na paglilingkod? Di ba? Lalo sa ganitong sitwasyon po, katulad sabi ng ating pastora kanina, ay home quarantine, 'di ba? Parang tayo makapaglingkod sa kapwa natin nang hindi tayo nakakalabas, 'di ba? At ano yung mga dapat nating gawin? Syempre, para bilang isang mabuting Samaritano. At itong kwento po talaga to ay napakalaking motivation at inspiration po sa ating mga Kristiyano. Amen po, no? So, po, sige po, basahin po muna natin. Makibuklat po kayo sa amin sa Lucas 10 verse 25 to 37. At basahin po natin ang kwento ng mabuting Samaritano. Ang mabuting Samaritano. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki,
"Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita na ang taong nakahundusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang nakita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay ang napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko." At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?" Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo." Napakaganda pong kwento ng mabuting Samaritano. Dito kasi nung nabasa ko nga ulit ito, kasi di ba, ang tagal na nga imagine, more than 30 years, ilang beses ko na rin napakinggan to. Pero nung nagbulay-bulay din ako, kaya nga nasabi ko kay Pastor Rafi na ito ang aming talakayin, sapagkat nakapagbigay sa akin ng ano dito, parang yung illustration dun sa dumaan at dun sa binugbog. Dun sa talakayan nga, dun muna, pag sinabi natin parang Hudyo, tsaka Levita, ano ba to? Mga taong Mga matatalim. simbahan, di ba? Mga taong naglilingkod. Pero ang di na ako titingin sa mga unbelievers. Ang nakita ko, syempre, sarili ko muna. Tapos naisip ko yung paglilingkod. Lalo higit ngayon. Kung expose po tayo ngayon sa mga nangangailangan, talagang lumalapit lalo, di ba? Meron ka bang, lalo di ba, ang church po kasi natin ngayon, ang GSM Church, ay naging bukas po doon sa, lalo nung una, pamamahagi ng ilang kilong bigas at saka mga gamot. Pero dahil po nakapokus na po kami ngayon sa feeding program, ay medyo nabawasan po, nalimitahan. Kaya may mga humihingi na ito nakaraan ng vitamins, gatas, wala na rin po kami ganun maibigay. So, yung pangangailangan, ang nakita po namin doon. Kaya, doon po sa isang lalaki na kung saan ang sabi po dito ay hinarang siya, manlalakbay siya eh. Nung siya po ay binugbog, hinubaran, at iniwang halos patay na at may dumaan, ang nakita ko doon sa dalawang word ay dumaan sila at mukhang normal lang or kadalasan sila talaga ay dumadaan doon. So, ibig sabihin, kumbaga sa atin, di ba, kung tayo ay pangarap to yan. Dito na tayo sa 181, 182. Diba? Or sabihin mo lang papuntang gate, parang halos araw-araw or madalas dumadaan, di ba, Alam na yung mga senaryo. Alam mo senaryo. Nakikita mo yung senaryo ng mga Pero yung lalaki kaya dumaan na tong binugbog, sa palagay nyo, kilala kaya nila to? Hindi siguro. Hindi. Maari din, di ba? Hindi. Or maari nagkikita-kita, pero Parang parang nagkakasalubong na o kaya nakakasalubong pero di na kilala isa't isa. Parang So, at yung sa paring Hudyo na ito, sabi niya, nakita niya taong nakahandusay. Kapag ikaw nakakita ng taong nakahandusay, ano ba ang maiisip mo? Bakit nakahandusay? Bakit lumihis? Ano kaya sa maiisip? Alam mo, nakakita tayo ng lalaking nakahandusay. Ano ang unang-una iisip ba doon? Parang ganon. Tayo kaya? Titingnan muna natin, di ba, kung ano yung sitwasyon niya, yung kalagayan niya. Titingnan natin. Binugbog. Binugbog. Parang yung iba, usually natatakot yung iba na kapag tinitingnan, pag nakakita sila ng ganung senaryo, natatakot sila na, ay, baka masama ito, kaya binugbog. O kaya, baka nagpapanggap lang itong taong to, kaya maraming ganun. o kaya marami siyang kaaway, kaya siya nabugbog. O kaya naman, lasing kaya? oo, lasing. Oo, nahantusay sa lansangan. Natulog, pulubi, mga ganun. Baka sa una ba, hindi natin masisi yung paring Hudyo dahil nga
baka nga, kahit naman tayo siguro sa ngayon, may mga pagkakataon na gano'n din yung ating maisip. Pero kasi sa isa namang libita, nakita niya ang taong binugbog. So sa isip niya, ang taong ito ay binugbog. So parang pag may binugbog, ano ang ating unang, ano naiisip natin pag may binugbog? Diba? Yun nga, parang ganun din, diba, no? Binugbog kaya siya dahil siya ay may ginawang masama? Siya kaya ay magnanakaw? Tsaka, isipin mo na, ay, binugbog to, baka madamay pa ako. Parang ganun. May mga ganun. Kaya iba, Takot yung iba. nag-aalangan lumapit, May nag-aalangan pag-aalinlangan. tumungo. Kaya lalagpasan talaga. Tapos Baka kung madamay binugbog, pa. tapos sabihin mo lang yung mukha niya sabog-sabog, isipin mo baka pa doktor ko pa to. Gagastos ka pa. Paano? Oo, yung Sa ko to dadalhin. Parang ganun, parang inconvenience bayad. pa. Inconvenience pa sa, may pupuntahan pa ako. Parang Oo. ganun. Okay, yung iba nagmamadali nga. Ay, mga Puntahan, ganun. may lakad. Gano'n. Tapos pangatlo nakita ko doon sa lalaking Samaritano, na yun nga, sabi dito, nung siya ay napadaan dahil siya ay manlalakbay, nang makita ang biktima. So, nakita niya yung lalaki na bilang isang biktima. So, kung ano bang mga biktima sa palagay natin, sa akin, napakaraming tao ang naging biktima. So, ano maisip natin? Tulad na lang din sa panahon na ngayon, di ba? Maraming biktima ngayon eh. Marami ngayon, lalo't mga kabataan, di ba? Yung mga nagtitrip. Yung nagtitripan yung mga kapwa nila kabataan. Mga bully, ganyan. Mga bully. Pag, mga ganyang biktima. Oo, at yung word na naawa. Yung word na naawa doon. So, parang gaano natin nararamdaman ang word na awa. Dahil sa panahon ngayon, di ba, kanina rin nabanggit no, na sa panahon ngayon, meron ba kayang mabuting Samaritano? Siyang tanong yun, di ba? Meron pa kayang mabuting Samaritano sa ngayon? Okay kayo mananampalataya, siguro nga, sa part ko, blessed din dahil meron kaming, yun nga, as regular employees, talagang pagdating sa sweldo, pero pag titin natin kadalasan halos, ay nangangailangan talaga. Maramihan. So, parang isang testing din, hindi mo naman sabihin, halimbawa ako, or maraming government employees, or marami din naman mga, hindi naman ganun kalaki rin ang income na natatanggap. Alam niyo na, mga loan mga ganun. Pero, ang kadalasang may isip din dito ay, maari ang iba, ang security ang iniisip nila. Yung security, hindi mo masisi, marami ang anak, at marami ang mga tinutulungan. Sa palagay ninyo, kayo sa part ding ganon, bilang isang, ano ba naging hadlang para sa atin? Para tayo ay hindi maging mabuting Samaritano. Ayun nga, tulad nga sinabi ko kanina, parang abala pa sa'yo yun. Parang pabigat pa sa'yo. Parang ganon. Kaya may mga tao na, kahit na alam nilang dapat tamang gawin yun, ay hindi na nila gagawin. Kasi nga, iniisip din nila yung sarili nila. Paano pag tinulungan ko tong taong to? Paano naman ako? Parang ganun. Parang sa panahon niya ngayon, di ba? Di ba yung sabi na, kulang yung relief, ganyan. Pero parang maawa ka sa taong mga walang relief, ganyan. Pero parang hanggang awa lang ba? Parang ganun eh. Yung awa mo ba, yung mapapakain ba yung mga taong yun? Hindi naman, di ba? Dapat yung awa merong kasamang action eh, di ba? Kung maawa ka, bigyan mo. Parang ganun. Pero yun nga, dahil nga maraming kakulangan ngayon sa panahon natin ngayon, hindi natin kaya magbigay, di ba? Kasi nga, parang ikaw muna, isipin mo yung pamilya mo, makakain mo, mabuhay ka pa ba, ganyan. So, yun yung isa sa mga sigurong nakikita ko lang naman, nahad lang din para maging isa kang mabuting Samaritano. Parang, Isang bagay din yung kalagayan natin sa buhay. Diba? Yung sitwasyon natin. Na minsan iniisip ng iba, tutulong pa ba ako samantalang ako nga naghihirap na. yun. Yung mga anak ko nga halos walang makain. Tapos ibibigay ko pa. Pero dito talaga sa parabola ng mabuting Samaritano, dito natin makikita yung ating pakikipagkapwa. Diba? Kasi katulad nga nung sinabi dito, kung babalikan po natin yung banal na salita sa ating dito po sa ating tinatalakay na isang dalubhasa ng kautusan yung lumapit kay Jesus upang siya ay subukin at siya ay tinanong, di ba? Guro, sabi niya po dito, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. So ang concern niya is yung sarili niya. Paano nga ba tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan?
Kaya sinagot siya ni Jesus, di ba? Kasi alam niya na siya ay guro, isang dalubhasa sa kautusan. Kaya sinabi niya, ano ba ang sinasabi sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo doon? Sabi niya, kaya ang sagot naman niya, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng iyong buong lakas. At pangalawa, ang sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, dahil itong nagtatanong na ito ay gusto niya talagang subukin si Lord, sinabi niya, sino ba ang aking kapwa? Sino ba ang aking kapwa? So, yun, doon pumasok itong parabola na inilahad ni Jesus Christ. So, dito makikita natin sa parabolang ito, pinapakita dito na ang pagiging makadiyos, di ba, ay hindi basihan ng isang relihiyon, di ba? Kasi yung mga naunang dumaan nga ay mga relihiyoso, pareho pong mga tagapaglingkod sa simbahan. Pero expected natin, di ba, kapag alam nating naglilingkod sa simbahan, alam natin na sila yung unang tutulong doon sa mga api, doon sa mga walang kakayahan. Pero doon ipinakita ni Jesus Christ, kahit sa simple lang ang iyong kalagayan, simple lang ang iyong pamumuhay, isa ka lang simpleng mamamayan, meron kang kakayahan na tumulong sa iyong kapwa. Sabi nga, anuman ang meron ka, anuman ang kaya mong gawin mo yun para sa iyong kapwa. Di ba? So doon pa lang, makakatulong tayo sa kanila. So hindi naman sinasabing sa pagtulong laging pinansyal. Maaaring pwede tayong tumulong sa pananalangin, maaari din naman po sa pag-encourage doon sa ating mga frontliners, maaari naman din po tayong tumulong sa yun, kung meron tayong extrang pwede nating i-donate, di po ba, makakapag-donate tayo. So, lahat yung anumang meron tayong resources, di po ba, na may extra tayo at alam nating pwede nating ibigay, yun po, makakatulong na po yun sa ating mga kapwa. Parang sa panahon ngayon, no, tulad yun, kung titignan natin yung word na biktima, kasi dun, di ba, sa ating katulad niyang ginagawa sa natin ngayon, naisip ko rin, kaya nga naisip ko siguro 2 days ago na manawagan din talaga dahil hindi naman natin masisisi ang iba na lumabas din kasi nga yun nga, hindi sila pwede. So isang bagay na nag-i-encourage mo yung mga seniors natin sa Don't Watch na noong nakaraan gusto nga nilang mag-gathering daw na yung mag-prayer and fasting. Gusto mag-asawa, namimiss na nila eh. Pero ang isang sabi ko nga, hindi man namin kayo makasama, pero meron kayong mas magandang gawin para sa amin, yung manalangin talaga, lalo regularly. Kasi, di ba, ang pagluluto rito, pag-prepare, nasa yung iba, nasa 4 o'clock nga, 5 o'clock. So, yung pagbabasa namin, tsaka yung prayer, is hindi siya ganun katagal na. Diba? Or minsan, babalikan na lang namin siya sa tanghali or sa hapon. Kaya, isang napakalaking bagay po, na yung pagtingin natin, kasi katulad po, kami para kaming sabi, iba ma'am, para kayong frontliner. Kasi yung paglabas nga, kasi kung takot talaga ang iisipin, hindi naman kami nagmamalaki na malalakas ang aming mga immune system. Pero ang isang bagay po na maaaring nilagay nga ng Panginoon sa puso, kasi sino ba ang pwedeng gamitin ng Panginoon? Alam niyo po ba, dun sa aming pag-iikot, talagang makikita po na talagang iba sumusunod. Kahit lugaw lang yun sa ngayon, pamilya sila, mga nanay, kasama yung sunod yung mga anak nila, talagang pumupunta para humingi talaga dahil sa kakapusan. Dahil may mga area po dito talaga na talagang hindi sila nabigyan ng anumang pangtulong sa ngayon ng gobyerno, maging ng ating barangay. Pero nandoon ang kanilang pasasalamat dahil sa kaunting bagay na yon ay naipakita na yung kumbaga bilang isang mananampalataya. Kung titignan po natin dito, lalo na po yung iba nga, kasi sa sponsorship, nanawagan po tayo. May iba nga, ma'am, hindi ako makalabas, pero pag may pagkakataon. So, nakita ko doon na ang sarap ng pakiramdam. Maaring nakikita nila maraming biktima. Kasi dito sa lugar ng pangarap, para po sa kaalaman din ng iba, wala pa po kaming kuryente ngayon. Nung nakaraan, di ba, no? Pumasok yung Meralco, pero lumabas din sila ng So, marami pa rin ngayon ang luhaan. Pero positive.
Dahil sa alam namin na merong Diyos na kasama kami at kami yung isang gagamitin ng Panginoon para magbigay din sa kanila ng pag-asa. Yan, Di ba ba, no? At ang isang bagay din nakita ko dito, yung sa Samaritan, hindi natigil dun sa pagtulong niya na dinala niya sa bahay panuluyan. Di ba, no? Bago niya dalhin yun, may ginawa siya. So, ano ang ganyang ginawa? Di ba, sabi po dito, ay, meron po siyang, ano yun? Nabag siya, kumapit siya, Pinenda. binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. So, nag-first aid muna siya. Isang kasi talaga naman may mga pagkakataon na hindi natin talaga kaya lahat. Hindi natin kaya lahat. Ito nakaraan, meron din pong humingi ng tulong. Pero sa church naman po na fund yung ginamit din po natin, gatas. Pag gatas na usapan dahil may baby, nakakakurot na ng puso. So, pang first aid. Pero sumunod na. Diba, no? Hanggang may limitasyon lang talaga tayo. Kahit pa alam niyo po sa feeding, may limitasyon din po ang feeding. Pero, totoo lang po, hindi, talaga yung may faith po itong aming ginagawa. Para po sa ating Panginoon po. Katulad nga nung nabanggit ni Pastora, yung biktima, sa totoo lang, hindi man literal na tayo ay makakita ng isang taong nakahandusay, nabugbog at sugatan, maaaring sa paligid po natin ay makakita tayo o malaman natin na mayroong mga kapatid tayo na biktima rin, sugatan, luhaan, nabugbog, diba? Pero sila ay emotionally na nabugbog, na nasugatan, diba? At merong mentally din, di ba, na yung iba nadi-depress, na-stress. Usong So, May nagpakamatay na nga, di ba? No? oo, may nagpakamatay na nga. Meron na. So, yung mga ganung bagay na Nawawala na sila ng pag-asa. ang pagiging isang mabuting Samaritano ay pwede natin po silang i-encourage, pwede natin silang palakasin at bigyan nga ng pag-asa po ba sa na para mapagtagumpayan nila yung anumang laban sa buhay, anumang hamon natin sa buhay. Lalo ngayon po sa COVID-19 na ating pong kinakaharap. Talagang Dito sa dito sa ating ginagawa, di ba? Ano ba mapansin niyo sa ating mga samang volunteer? Hindi na naiisip ang kakulangan. Saka parang parang walang virus na iniisip no? Kasi pag nandito, saka lahat may isip mo parang ay social distancing pala, ganyan. Diba? Parang nakakalimutan natin kasi feeling natin wala namang virus. Parang pa magkakasama talaga lahat. Nakakalimutan nyo yung yung problema, di ba? Kumbaga nandun pa rin talaga yung ng Lord, di ba? Na yung positivity na binibigay sa atin ng Lord. Tsaka kanina, yung isa nga sa volunteer, nagsabi siya kasi may mga nagtatanong nga doon. So, isang bagay sabi namin, JSM Church, tulad sila, sabi niya, wala siyang may tulong, pero yung makasama, makapagbigay, malaking tulong na yun. Kaya, Ang lakas niya na bilang good Samaritan, oras. di ba, yung sinasabi, di ba, hindi dahil na wala akong pera, hindi ako makatulong. Alam mo, isang bagay tutuwa rin ako, na meron isa tayong kapatiran dito na matagal tayong tumutulong sa kanya, di ba? Pati trabaho, pati ano. So, one time ay nagtanong siya, nangumusta, at nagsabi siya ng bless siya ngayon, kaya mo papadala siya. So, ganito lang daw ipapadala. Pero sabi ko nga, basta galing sa puso, di ba? Malaking bagay na po yun. Ilang bata na ang mapapakain nung ipapadala niya. Yan. So, talagang nakakatuwa. Wala naman sa amount maliit o malaki, basta nasa bukal sa puso mo. Magandang yung oras magandang natin. paglilingkod. Bilang good Samaritan, doon nga po, mas nais po namin ngayon na ibahagi at iparating pa na ang pagiging mabuting Samaritano ay hindi nakadepende sa anumang bagay na anong itutulong. Yun nga, hindi lang sa pera, pwedeng panalangin. Hindi naman puro panalangin kung may kakayanan naman, di ba, no? Kung anong kaya nila. Kung anong kaya Okay. ibigay. Kung anong meron ka. Kung diba? anong meron ka, kung anong kaya mong gawin. Yun yung Itulong. Nung nakaraan nga, siguro 3 days ago naman yon, hindi ko ini-expect na meron akong isang tao na nangumusta. Hindi ko alam na dahil hindi naman siya ganoon ka-open pagdating sa ganyan. Pero imagine, talagang ang Diyos ang nakita ko, kikilabutan ako kasi ang Diyos, nakita kong hihipo talaga siya. Yung delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Bakit ba kami nandito? Hindi po kami nandito para lang magpasikat o magsabing kami ay bayani o anong gawin namin dito. Nandito po kami kasi yung heart and passion ng Panginoon, yung habag.
Dahil di ba sa ating tema po, lalo na po mag-26 years na po yung Jeshang Pangarap. Anniversary natin ngayon. No? Para ito pa nga po yung mas application kumbaga sa ano? Kasi, Diba? Serving the community For Christ. for Christ. Application yata naman talaga. No? Maganda rin naman. Yan. So, application. Kaya, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Opportunity to. Hindi kami nagpapasalamat sa Panginoon sa COVID, sa NCOV na yan. Kundi, dun sa privilege or opportunity. Kung maaaring tatanungin niyo po kami, siguro ang daming pera ng pangarap. Hindi po. Marami lang po mga tao na hanggang ngayon ay nagtatanong at nangungumusta kung ano ang pwede nilang itulong. Ayan. Tunay nga na nasa gawa ang tunay na pananampalataya. At ang pinakamabuting paraan upang maipahiwatig natin ito sa kanila, ito po sa pamamagitan ng pagmamahal at sa pagtulong natin sa ating mga kapwa. Amen. Talagang pagmamahal po, no? Kumbaga parang, kung hindi mo gagawin isang bagay nang walang pagmamahal, di, parang walang sense. Hindi, kumbaga parang, alam mo yun, yung hindi na ma-feel din ng taong bibigyan mo na, parang, ito lang, parang ganyan. Pero pag may pagmamahal kasi, di ba, parang hindi mo na naisip yung pagod. Katulad ng pamimigay natin, di ba, kasi ang lalayo yung mga lugar natin, sapang alat, ganyan. So, yung nakakapagod, yung pawis. Kumbaga, yung iba ka nilarayuman na karamihan sa nagbibigay ko para sa kalaman nyo is mga matatanda pa na kaya sa aming mga kabataan. Pero hindi sila nagreklamo na, ay masakit na yung ganito ko, di ba? Pero kasi yung pagmamahal sa kapwa, yung awa nila, na yung concern nila. Wala po nagpapayong sa amin. Walang payong, wala pong payong kahit sobrang init. Di ba? Walang, ang tawag dito, basta, ano lang, lakad lang talaga, as in yung strength talaga yung gagamitin. Pero kapag may pagmamahal talaga, pag ginawa mo lahat ng bagay out of love, di ba? Kumbaga yung resulta nun magiging maganda talaga. Hindi mo na lang ma-imagine, ito na pa yung nagawa namin, ito na pa yung resulta nun. So, mas maganda po talaga sa lahat ng bagay na gagawin natin, lalo sa paglilingkod, sa Panginoon at sa kapwa, talagang may pagmamahal. Yun yung sinasabing walang kondisyon. Amen. Walang kondisyong pagmamahal, awa at pagkalinga. Amen. Halimbawa rin kanina, meron kasi kanina doon kami nabigyan, 10 raw yung anak niya. Siyempre kung hindi mo titingnan na sabi mo ba dapat mo 10, ganyan-ganyan. Pero dahil siyempre, ngayon pagkakataon, hindi na yun. Parang siya ay isang biktima. Kaya maluwag sa kalooban na magbigay talaga. Hindi naman niya kasalanan yung bata. Sabi yung mga iba, di ba, parang nang-okray na, ano ba yan, bigas naman, mga ganon. Pero matutuwa ka na lang, parang siguro sa iba parang may inis sila na, bali mo itong mga to, reklamador, ganyan. Pero ikaw parang nakatuwa lang na at least na-appreciate nila yung mga simpleng bagay na gano'n. At syempre kung may pagmamahal ka sa pagbibigay mo, di ba, parang kumbaga, kahit sa ganung bagay lang, is mapaabot mo sa kanila na, uy, mahal ka ng Lord, God bless you. Tapos may babalik sa'yo na, uy, God bless you too. Parang nakaka-bless na sa mga taong to maririnig mo rin yung gano'n, di ba? Kumbaga sa maraming mga negative pa rin maririnig, pero pag nakarinig ka ng positive, parang gaganahan ka rin, di ba? So, talagang pagmamahal pa rin, di ba? Ang masarap talaga tulungan yung mga taong alam mong hindi kayang magbalik sa'yo. Oo, mas Diba? masarap. Tama yun. Kasi iba parang nagtumutulong, ay, kasi ba, may benefit ako dito, gawin kapalit Oo. to. So sabi nga doon, di ba, ito yung pagmamahal natin sa kapwa natin, ito yung kabutihan na ginagawa mo na hindi ka nag-aantay o umaasa sa anumang magiging kapalit. Si Lord na ang bahalang mag-reward. Amen. Diba sabi nga dun sa nabasa kong verse yun na lahat ng mas gusto ng Panginoon yung ginagawa mong pagbibigay is private eh. Diba? Yung hindi mo na kailangang ilantad na, oy, nagbibigay ako, oy, ganito kalaki yung amount na binigay ko, ganyan. Hindi, ang gusto ng Lord is yung sincere, yung genuine heart natin na bukal talaga sa puso mo binigay mo. Gano'n man kalaki yan o kaliit, diba? As long as yung may pagmamahal, diba? Is para sa Lord talagang yung rewarding yun, diba? In the end, may reward yun para sa Panginoon. Amen. Tama po yun. Yun, so, Ayun nga, nakikinig at nagsasagawa. kaya kamahalaga yun. Kaya yun nga, tulad sabi ito, sino ba ang aking kapwa? Sino ba yung talagang totoong Kapwa. kapwa at nakikipagkapwa? Diba? Kaya yun. Yun nga, bilang isang mabuting Samaritano, nawa ang bawat isa po sa atin ay talagang magtulungan. At yun nga, nahamunin ko na ba sila? Okay, so bago yung mga hamunan na yan, di ba? Siyempre, mukhang maganda pa yung ating talakayan. Nag-iinit pa lang tayo. So, siyempre, para sa ating mga viewers dyan na ngayon alam ko na nagbabasa rin ng Biblia at nakikinig po sa amin ngayon ay comment down below po kung ano yung mga insights nyo about sa Good Samaritan, kung ano na po yung mga naisip nyo rin, di ba? Patungkol dito sa topic na ito. At napakagandang talakayan po talaga to. Nakaka-refresh, di ba? Na kahit matagal ka na sa Panginoon, na kahit paulit mo itong naririnig, ay, oo nga, no? Dapat pala ganito. Lalo sa sitwasyon ngayon, kailangan mas maging aktibo, di ba? Ang mga
Kristiyano pagdating sa paglilingkod. At kumbaga, dito natin maipapakita kasi yung heart ng Panginoon eh. Yung heart ng Panginoon, yung awa, yung mercy niya, yung love niya, unconditional nga po, yung katulad ng sinabi natin kanina. Kumbaga, mapaparating natin sa mga tao na ito yung Diyos na pinaglilingkuran namin. Hindi kami makasarili, di ba? Na ang Diyos na pinaglilingkuran namin, ganito siya magmahal sa mga tao, di ba? Nung nandito siya sa mundo, is ganito siya, yung awa niya sa mga tao, wala siyang pinipili eh. Mayaman o mahirap, di ba? Lahat yun, pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. So, bago po tayo magtuloy sa ating talakayan, dahil nga po napapasarap ng ating kwentuhan, ay makikinig po muna tayo syempre ng isang awitin na makakapagpagaan ng ating mga puso sa kalagitnaan po ng mga krisis na ito ay tanging mga awiting makalangit ang makakapagpagaan sa ating mga damdamin. So, pakinggan po natin ang mga awiting ito. Sadyang laan lamang para sa
nagbabalik syempre tayo sa ating talakayan at napagandang awitin po na ating pinaawit ang maglilingkod sa'yo, di ba? So, sinabi dun sa kantang iyon na ang buhay natin ay sadyang laan para sa ating Panginoon. At bilang isang mabuting Samaritano talaga, no, kailangan mo talaga magsakripisyo, di ba? Para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kailangan talaga, di ba sabi dun ng Lord, take up your cross, di ba? And sumunod ka sa akin, di ba? Iiwan mo lahat. Kung talagang gusto mong sumunod sa Panginoon, talagang kailangan natin magsakripisyo, lalo sa panahon ngayon. Yung effort, yung time, di ba? Yung lakas natin, lahat yan kailangan nating i-sacrifice talaga, di ba? Para sa paglilingkod sa ating Panginoon. At syempre, bumalik tayo sa ating talakayan, di ba? So, napakaganda na talagang ma-remind at ma-refresh po tayo tungkol sa kwentong ito ng mabuting Samaritano, di po ba? Amen. Amen. So, minsan nagiging tayo yung paring Hudyo at Levita, di ba? Na minsan nagdududa tayo o nagiging judgmental tayo. Lalo na sa pagtulong natin sa kapwa natin. Ayun. Yan. Kailangan- Yung pag-alinlangan, di ba? Na tutulungan ko ba ang taong to? Para mo may pangalan, parang mukha naman siya mayaman, ba't mga ganun? Mga mayaman to, mga itong may kaya eh. Yung ganun, di ba? Paano kung wala talaga, di ba? Kaya nga yung sa pleading natin, wala talagang nilalagpasan. At Oo, makikita namin walang doon kahit tinatanggi. na malaking bahay, tinatanggap nila, di ba? So, ibig sabihin, kailangan din pala nila. Lahat naman. Lahat Lahat talaga. naman kasi nagugutom. Lahat Oo, wala sa bahay na malaki yan, di ba? Sa tiyan na Lahat naman nagugutom. lockdown Sa eh. tiyan na Hindi nagugutom. pwede eh. ma-judge natin na ang laki ng bahay to, wag na to. Oo, wag na Hindi to. pwede. Basta Sa lahat. Kasi si Lord, ganun din naman siya maglingkod eh. Ay, mayaman to, wag na to. Di ba? Hindi naman. Lahat talaga pantay-pantay sa Panginoon. Ayun, sa pagtulong, sa pagmamahal, dapat unconditional. Walang pinipili. So, yun nga, bilang isang Kristiyano, makikita natin dito na na kinakailangan talaga natin i-involve ang sarili natin. Huwag tayong matakot. Dahil dun sa tanong kanina nung isang dalubhasa sa kautusan, na anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. So, kung tayo mga Kristiyano, ayaw natin ng obligasyon sa ibang tao, ayaw nating ma-involve para sa iba, ayaw rin natin yung habag, wala tayong habag na nararamdaman, karapat dapat ba tayo sa buhay na walang hanggan ng ating Panginoon? Imagine, ngayon ay Miyerkules Santo, tama ba? Oo nga. At sa Miyerkules Santo ito ay ating sinasariwa sa buong linggong ito, yung ginawa ng ating Panginoon bago pa lang sa krus ng Kalbaryo. Mahirap na, napakahirap na. Kahit sabihin mong 3 years yung paglilingkod ng ating Panginoon, yung paglilingkod, yung 3 years na yon, Full paglilingkod talaga yun. Oo, talagang full Walang focus. sasakyan, di ba? Naglalakad. O ano pa, marami siyang bagay na ginawa, inalapusta. Ano pang bagay? Kaya yung sinasabi kanina, take up your cross, di ba? And follow me, sabi ni Jesus Christ. Isang bagay yun. Kaya, kung tayo ay ayaw ng paglilingkod or sabihin natin tama na maging Kristiyano, okay na itong gawin ko to. Yung parang Sunday Christian lang tayo. Ngayon, makikita natin yung difference, di ba? Masaya ba na wala sa church? Masaya ba na hindi nakakapag-church? Maaring sa nasanay na. Wala Parang na. naisip ko nga yun, Walang bago, parang gano'n. Parang naisip ko nga pagkatapos kaya nito, baka nasanay na tayo na walang service. service. Pero Hirap nakakatuwa. Ilang senior na yung narinig ko na namimiss na nila. Hindi, ayun ba ay dahil sa malapit na sila sa hukay? Hindi naman po siguro. Kaya, O yung mga bata dyan, o kabataan, di ba, na hayahay pa, di ba, ay, mahaba-haba pang buhay, di ba? Pero hindi natin alam kasi kung kailan din tayo pukunin ng Lord, di ba? Hindi natin alam kung hanggang saan tayo. Dapat talaga, ngayon na, di ba, sabi nga doon, kung kailan ka pa maglilingkod, kailan pa ibibigay yung buhay mo, dapat ngayon na, hindi bukas, di ba? Kasi paano kung gabi pa lang, kunin ka ng Lord, di ba? Tama. Kailangan ngayon na, hanggat nabubuhay ka, hanggat umihinga ka, hanggat may lakas ka, di ba? Hanggat may kaya kang ibigay para sa Panginoon, ibigay mo na, di ba? Ngayon na. Wala nang, dati ka na mag-alinlangan, di ka na magdalawang isip pa. Di po ba? at tayo yung representative ng ating Panginoon. Amen. Talagang representative tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian. So, syempre, paano tayo magiging fit dun sa kaharian ng Panginoon kung dito pa lang sa lupa? Di ba, dito nga po is parang kumbaga training ground nang gagawin natin dun sa kalangitan. So, kung hindi pa natin gagawin ngayon, yung mga bagay na gagawin din natin sa kalangitan, di ba? So, karapat dapat nga ba talaga tayo sa buhay na walang hanggan? Isang tanong. Di ba kanina ba nabanggit na sa pagtulong, minsan naisip mo, siyempre isi-secure mo naman talaga, di ba? Dahil para sa pamilya mo. Pero, kung tayo ay maniniwala pa rin sa Panginoon, sabi di ba, He will never leave us nor forsake us. Amen. At kung tayo ay may itinanim,
Alam natin may aanihin tayo. Kaya makikita natin talaga ngayon yung faith din ng ating mga mananampalataya. Na kung meron ka, sabihin mo pa, pag may nangailangan, sabihin mo wala ka. Siyempre nga, hindi mo pwede sabihin, di ba? Tinuturo rin naman sa atin. Tapos sa pagtulong, hindi naman ibig sabihin, pag nanghingi ng gano'n, 100% bibigay mo. Kahit partial lang. Kumbaga may part ka lang na Basta maitulong. makatulong tayo sa ating kapwa. Kaso nakakalungkot din po kasi ngayon minsan parang maririnig ka na, kunyari sabi natin, di ba na, kunyari lumalabas kasi po tayo, sabi nga, uy, bawal lumabas, bawal mga pagtitipon, ba't kayo, delikado yan, pwede kayo magka-virus, ganyan-ganyan. Pero parang nakakalungkot din na parang sinasabi ng iba na, Oo nga, no, for example, di ba? Social distancing. Social distancing. Di ba parang nakakalungkot din, kunyari sabihin natin na, hindi, naman yan, kasama namin ng Diyos, di ba? Ganyan yung mga dahilan natin. Pero parang nakakalungkot na maririnig mo na, naku, masyado naman banal, parang masyado ka naman spiritual, ganyan-ganyan. Pero yun naman din kasi yung totoo, di ba? Na talagang, meron tayong Diyos na kasama. Di ba? Sabi nga ng Lord, God is with us eh. So, ano man ang mangyari sa atin ngayon, handa na po ba tayo? Di ba? Hindi yung isang tanong, parang, bakit ba natin itong ginagawa? Katulad ng tanong nga di po ni Pastora kanina, bakit nga ba natin itong ginagawa? Kasi may chance talaga eh, di ba? Malaking chance na pwede tayong mahawa, may malaking chance nga na talagang pwede din, yung risk, nagtitake tayo ng risk eh. Buhay natin yung binibigay talaga natin dito, hindi lang yung paglilingkod natin sa Panginoon. Basta, kumbaga buhay talaga. Di ba? Kasi nga dahil di naman biro yung virus eh. Hindi po ba? Lalo na ngayon, tumataas na yung bilang ng virus. Parang tanong ng mga tao na nakita sa atin, paano nila ito ginagawa? Di ba? Parang, di ba sila takot? Ganyan, di ba? Siyempre tayo bilang mga anak ng Panginoon, yung tiwala natin sa Panginoon, di ba? So, parang marami ka rin maririnig na, masyado naman banal to, ganyan, masyado ka namang ganyan. Pero, kapag ka talaga nagtitiwala ka sa Panginoon, yung pananampalataya mo sa Lord na ililigtas ka niya, yun yung pangako niya eh, di ba? Kung gaano yung pagliligtas niya kay Moses, di ba? Sa mga character sa Bible, is kaya niya rin yung gawin sa atin. Tama lang naman din po na sumunod tayo sa Tama naman talaga. sinasabi Sumunod ng tayo sa batas ng ating gobyerno para isa rin sa pagsuporta sa ating Pangulo, di ba ba? Pero sa kabilang banda, hindi naman talaga tayo lumalabas ng walang dahilan. Apo. At alam naman ni Lord kung ano yung motibo natin at yung puso natin na tayo ay Makatulong lumalabas natin. para makapaglingkod sa ating kapwa. Basta sundin lang yung social distancing. Oo, wala naman. Naka-mask, di ba? Basta may mask lang tayo, may At saka alcohol. nagmamask naman kami. Safe naman. Nagmamask po. Naka-mask. Ngayon lang po wala. Consider mo na kayo kasi syempre, nasa tayo. Pero ayun, palagi po kami naka-mask, may alcohol na dala. So every time, syempre, nag-aabot, di ba tayo ng lugaw. So nakahawakan din rin minsan yung kamay ng mga pero may alcohol din naman, may gloves. Ayun, may gloves tayo. So kompleto naman po. Di ba? So kumbaga sumusunod pa rin naman, di ba? Sumusunod pa rin naman. At syempre, hindi naman kami lumalabas o ginagawa to para lang wala, di ba? Para sa sariling kapakanan lang namin. Iba kasi, di ba, parang lumalabas kasi gusto nilang gumala, gusto nilang magliwaliw, ganyan. Pero kami po, ginagawa syempre namin, ipaglilingkod para makatulong po talaga sa kapwa at hindi para sa amin. Isang bagay pa rin na naaalala ko, sabi ko kasi, syempre pondo, hindi lang po ito maliit na pondo. Ang sabi nga ni Pastor, gamitin natin. Paano kung dumating na si Lord? Hindi natin yan magagamit, di ba? At least Iwan na nagamit natin natin ng may kadahilanan. Para sa buhay din natin, kung ano man ang kalooban ng Panginoon, di ba? Kung dumating man sa mga point na ganun, ang Diyos pa rin ang masihit nakakaalam. Ayun, naalala ko yung kwento sa Bible, yung lalaking mayaman, no? Oo. Ang sinabi dun na, ginawa ko naman na lahat ng utos eh. Pero sabi ng Lord na, ipamigay mo yung kayamanan mo. Diba, tumalikod siya. Diba, parang iba kasi parang, nanghihinayang sila, pag binigay ko to, sayang, sa pamilya ko na lang. Diba, pero yun nga, maiwan din naman natin yung pera dito sa mundo, diba? So, why not ibigay na lang natin para sa paglilingkod sa ating Tsaka hindi sabi na siya nag-iingat ng kanyang buhay, ang siyang mawawala nito. Hindi naman tayo napaka-espiritual. Pero isang bagay na nandoon yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, nagagawin natin to hindi nga lang para sa ating sarili, kundi para na rin sa kanyang ministeryo. Amen, amen. Sabi, makamtang man sa libutan, kung ang kapalit naman ito ay ang yung Kaluluwa. Yun, isa pa yun, diba? Na kailangan talaga maging aware tayo. Amen. Lalo sa panahon ngayon. Kumbaga, sabi nga, di ba ni Pastor, eye-opener talaga to eh. Hindi tayo dapat ang tawag doon, maging bulag, maging bingi sa mga nangyayari ngayon. Kailangan talaga aware at lagi tayong alert din, syempre, sa mga nangyayari sa paligid natin. Kasi nga, yun nga, hindi natin alam talaga, lalo na bilang Kristiyano, kailangan talaga palagi Hindi tayo natin alam, handa. baka dumating na si Lord, di ba? Yun At nga least eh. nakapag-prepare, di ba? Mamali mo, mamaya na, di ba? At least may nagawa tayong mabuti para sa kapwa natin, di ba? Ako na-challenge talaga ako kasi dun sa Lucas, di ba? Nagbabasa tayo ng Lucas. Mm-mm. So talaga nakita ko doon yung ministry ni Jesus Christ, kung paano siya nag-ministry talagang nandun yung risk taker, pagiging risk Opo, taker yun, ni Jesus isa yun. Christ. Isa sa Talagang character niya doon yun. ako na-challenge
sa ano niya. At ako naman kasi sanay din ako dahil frontliner din naman ako, talagang yun din ang trabaho ko. So parang ako alam ko rin yung ano ko, yung limit, alam ko rin yung kung ano yung limit ko at hindi man ako nakakapasok pero yun, yung pagiging frontliner hindi pa rin nawawala. So bilang Doon pa rin, doon opo, pa rin yung puso. volunteer pa rin, di po ba, dito sa church po natin. Saka si Jesus Christ nga, parang take the risk talaga yung ginagawa niya. He took the risk talaga dahil, di ba, literal na may mga banta sa kanya. Gusto na siyang patayin, pero talagang wala siyang takot. Yun din yung sa isang magandang karakter ni Jesus, di ba, na wala siyang takot. Basta alam niya kasi tama siya eh. Alam niya na yung gagawin niya is para maglingkod sa Panginoon. Talagang gagawin. Risk taker. Risk taker talaga si Jesus. Mahirap yun. Marami kasi mga tao na takot mag-risk, di ba? Nag-take ng risk, pero kailangan din talaga na matutunan din natin, no? Sa So, yun na po, sitwasyon hindi niya. naman, siyempre, iba-iba naman din po tayo ng level of faith at saka maaaring ang iba talaga ay may takot at hindi man natin sila masisi, di ba? So, tayong mga available at handa naman tayo na sa pagiging risk taker, di ba? So, salamat sa Panginoon kasi marami din naman po tayong mga volunteer. Amen. Kumbaga si Lord talaga yung bigay din ng kasama. Opo, tama po yun. Kasi ano naman, Siyempre naman, yung mga iba nating kasama, hindi man natin sila nakasama dito. For sure, Prayer naman. Support, nandun pa rin yung support. Tsaka di ba, sabi ko sa nakaraan, sa birthday sa kanya, kung may kakayanan, di ba, bakit hindi, di ba? Yung isang bagay yan. Tsaka isa nga daw sa birthday wish din ni Pastor, world peace. Talaga world yun naman karamihan din talaga, world peace. Kasi buong mundo na talaga yung affected. COVID-free, di ba? Yun. Kasi kung nasa bahay lang din tayo, baka maging very stressful din sa atin na lagi kung manonood tayo ng ganyan-ganyan, di ba? Tumaas na, ilan na namatay. Minomonitor mo na lang yung pagtaas-baba ng nakaka-stress. Nakaka-stress. So, yun po, ang pagiging kapwa ay pamumuhay hindi para sa sarili, kundi para sa iba, kung saan sentro po ay ang Diyos at ang ating kapwa. Kung kapwa ka para sa iba, handa ka tumulong sa anumang paraan. So, sabi nga po sa Hebrews 13 verse 16, sabi po rito, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. So yan po rito ang Panginoon na walang ibang maganda at nakalulugod na handog sa Panginoon kundi yung pagtulong natin sa ating mga kapwa. Yun talaga, pagtulong sa kapwa ang mapapakita natin sa panahon ito at kumbaga mapapakinggan lang natin si Lord sa mga ginagawa. Yun yung pinaka masarap na ma-imagine mo na ay sa ginagawa natin napangingin natin si Lord. Napagod man tayo, yung resources man natin nabawasan. As long as napakinggan si Lord, okay yun. Oo, umiting kami sa mga tayo. Ayan na nga. Kasi binag sa araw, kakabis mo, lakad. Okay lang yan. Nabalikin mo. At nice po na balikan yung verse nung anniversary, yung 25th year anniversary. At sa ngayon, parang dito pa rin tayo eh. Sa unang Pedro 4, verse 10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. So, kapakinabangan ng lahat. Kaya, sa ngayon ay patuloy na yung pagpapagamit at paglilingkod ay para sa, hindi sa kapakinabangan lang namin, kundi para sa kapakinabangan ng lahat. Kaya, yun. So talaga napakaganda po ng ating talakayan ngayon. Pero dahil syempre, ubus ang ating oras, nakakalungkot man. Pero napakaganda, di ba? Busog na busog, malaman ang mga salita ng ating Panginoon. Talagang, kumbaga, na-refresh ulit ang ating mga kaisipan at ang ating puso ay muli nagising. Di ba? Sa ating paglilingkod, kailangan talaga. Di ba? Magkaroon tayo ng character like Jesus. Di ba? Kumuhay tayo ng tulad ng, hindi natin kayang buuin na talagang maging si Jesus Christ kasi hindi talaga natin yung kaya. Pero at least, magkaroon tayo ng character ni Jesus Christ, lalo na yung pagtulong sa kapwa kasi yun talaga yung heart ng Panginoon. Yung mercy talaga niya sa mga tao, di ba? Kaya nga na tayo ligtas eh. Kasi yun di ba? Yung puso ng Lord is talagang maawain, mapagmahal, at yung talaga yung nais ng Panginoon din. Na igawin din natin sa ating mga kapwa. So ayan po, ano po kung nais nyo sabihin sa ating mga tagapanood po
po ngayon bago tayo matapos? Una ako, magpapasalamat muna ako syempre sa Panginoon dahil hindi naman mangyayari ang ganapang ito kundi dahil sa Kanya. Pangalawa, sa lahat ng bumubuo, sa volunteers, talagang volunteer po ito. Wala pong sweldo or allowance, pero by God's grace talagang bawat isa ay gumigising sa umaga para gampanan ang kanilang mga tungkulin na nakaatang sa kanila. Kaya maraming salamat at salamat din po sa lahat ng mga yung nagkakaloob, yung nagpahira ng kaldero, nag-donate ng bigas, ng mga panggatong, kung saan na rin po kami nangangalap ng mga panggatong, nangangamit po kami. At salamat po sa lahat, mga nag-donate din, may nag-donate din po tulad ng nasa FB po na yung itlog. Yun naman po ay para sa mga, syempre po, isang bagay sa mga volunteer bago po umuwi, kakain po talaga yung isang bagay niya. Kaya salamat po sa lahat-lahat ng mga ginamit ng ating Panginoon at ginagamit pa. Sa mga nagbigay na rin po ng tulong, salamat po sa inyo at sa mga magbibigay pa. Meron pong mga nagsasabi na naghahanap po sa smart padala or ano man, palawan man. At salamat po sa Panginoon dahil alam po na ang Diyos po ang magbabalik po sa inyo ng yan, ng siksik, higit na maapo. At dun po sa mga may puso pa at nais po mag-donate, kami po ay welcome po kayo sa church po na ito. Ito po ay hindi lang usapang church lang, kundi ito po ay usapang pagkipagkapwa, pagtutulungan, community service po ito. Welcome po kayong lahat at maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya mga pastora, ano po gusto niyo sabihin sa ating mga Yun lang, pinaka-insight sa buod ng patungkol po sa mabuting Samaritano, ang tunay na pagmamahal, ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa, ayaw gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Gumagawa ng kabutihan, ngunit hindi umaasa ng anumang kapalit. Pinakikita rin po sa parabolang ito na hindi basihan ng pagiging makadiyos ang relihiyon at anumang kanuman. Ang pagiging nasagawa po ang tunay na pananampalataya at ang pinakamabuting paraan upang maipahiwati ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtulong natin sa ating mga kapwa. So, isa rin po parang nais ko rin pong ihabol. Ang aming pong ginagawa, ito po ay hindi pang politika. Sa totoo lang po, dating pong Sabado, hindi lang po Barangay 181 na by God's grace ang aming pong matutulungan. Salamat sa Panginoon mga gagawin ito na dahil ng Panginoon. At tayo po ay makakabot sa Barangay 182 Waray at Santos by God's grace. Dahil meron po tayo doon isang house church sa pangunguna po ni Pastor Mario at saka ni Pastor Rafael. Kaya, yun po. Salamat. To God be the glory. Amen. We are the good Samaritans. At alam ko kayo rin po ay magiging good Samaritans sa pag-abot at pagkipagtulungan sa amin po sa ministry ito. God bless po sa inyo. Amen. Ito po ang pagkakataon para maipakita po natin yung tunay na paglilingkod natin sa ating mga kapwa. So, we are one. Di po ba? Hindi po ito usapang Jesham lang. Ikaw po ay isang mananampalataya rin at hinihingi po ka ng Panginoon. Welcome ko po. Ikaw man ay mananampalataya o ikaw po ay hindi po namin katulad ng religion or anumang samahan po ay welcome po kayong lahat. Yes, kasi ba lahat ay magkakapatid, di ba? Lahat ay sama-sama sa ganitong sitwasyon. Ayan, so nawa po ay marami kayong natutunan at syempre marami po kayo nawa na nabusog po nawa kayo sa salita ng ating Panginoon sa gabing ito. At talaga namang kahit na ayaw namin tapusin ang talakayan dito dahil napakasarap po talagang busa-busa, di ba? Kasi nakakamiss talaga yung church, di ba? Pero sa susunod po muli ay magkikita-kita pa rin naman po tayo. So, nawa po ay patuloy na mas lalo pang pagbulay-bulayin pa po natin ang salita ng Panginoon, ang pagiging mabuting Samaritano. Ipag-pray natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng puso, di ba, na may paglilingkod, ng puso na may maawaing puso, di ba, na may pagmamahal sa ating mga kapwa. At yan, salamat po sa ating mga pastora na ating nakasama po sa gabing ito. Yan, salamat po Pastora Glenda, salamat po Pastora Ben. At tunay na talagang napakalaking tulong po nito para maabot po natin ang ating mga kapatiran, di ba, sa pamamagitan po ng social media na ito. At syempre po bago matapos ang ating talakayan, ay syempre i-close po natin ito sa pamamagitan ng panalangin. So, pangunahan po tayo ng Pastora Glenda.
Tayo po natin manalangin, hindi mo manalangin. Panginoon, dakila ka sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa habag at biyaya mo, Panginoon. Ito po, Panginoon, narito kami dahil minahal mo kami, Panginoon, kinahabagan mo kami. At napakagandang bagay, Panginoon, sa amin pong ito, sa gawain ito na kung saan inaalala po namin, Panginoon, ang iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, lahat ginawa mo para abutin lahat ng tao. Ang aming ginagawa, Panginoon, ay wala pa sa kalingkingan ng iyong ginawa, Panginoon. Ngunit salamat sa pribilehiyong kami ay magamit mo, Panginoon, bilang iyong kamay, bilang iyong paa, bilang bibig, Panginoon. Daluyan mo, Panginoon, ng pagpapala. Sa oras na, Panginoon, patuloy, Lord, salamat sa bawat mga sagot Samaritans na inipo mo, tinihipo, at sa mga nakikinig, Panginoon, sa mga nakikiisa at maging sa panalangin ito, patuloy, Lord, i-bless mo rin po ang bawat isa, at patuloy, Panginoon, dalangin po namin, patuloy mong tulungan ang bansang Pilipinas, buong mundo, Panginoon, na makalaya, O Diyos, sa endpob na ito. In the name of Jesus, Lord, alam po namin, Panginoon, na lahat, Lord, this is in control mo, Panginoon, and you will make a way for us, O Lord. We acknowledge your holy presence, Lord, at patuloy, Panginoon, pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Sa oras na ito, binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang mataas na papulit pa salamat at nawa masumpungan mo kami, Panginoon, na patuloy na ikaw ang aming inuuna, ikaw ang aming patuloy, Lord, na sasambahin, pupurihin, Panginoon, anumang hadlang sa buhay po namin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, so salamat po muli sa inyong lahat. Salamat po sa inyong oras, sa maikling oras po ninyo na inyong ginugol sa FB Live na to. At katulad po na sabi ko kanina, kung may mga insights po kayo patungkol sa mga tinatapik natin ngayon, sa mga talakayan, o may mga gusto pa kayo, di ba, nasabihin, comment down below lang po para naman malaman namin at maramdaman naman po namin kayo, di ba, sa ating talakayan ito. At sa lahat po din, syempre, ng mga nais po mag-donate, ayan, sa dito po sa feeding program, ayan, dito po yung mga contact sa aming gilid, ayan. At yung mga gusto rin po, syempre, na magkaroon ng counseling, ayan, sa ating mga pastora, sa ating mga pastor, diba, ayan din po yung mga kanilang mga contact numbers. At sa lahat po yung mga Jeshams, kahit sa Jesham Nova, Jesham Spani, Jesham Pamarin, Jesham Pangarap, andyan po ang lahat ng mga contact numbers ng ating mga pastor na pwede nyo po makausap sa ating counseling. So, salamat po muli. Salamat po muli sa inyong lahat. At syempre, dahil nga po ngayon ay mahal na araw po, ang linggong ito ay mahal na araw. So Friday po ang ating 7 last words. Yan, magkakaroon po ulit tayo ng FB Live na ang talakay naman po natin ay ang 7 last words. Ayan, so wala talagang hadlang, no? Sa mga panahon ito, talagang magagamit ang social media sa panahon po ito kung maabot po kayo sa mga salita ng ating Panginoon. So maraming salamat po muli at sa lahat po ng mga nanonood. Salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. At nawa po, patuloy na maging mabuting Samaritan po tayong lahat sa mga panahong ito. At patuloy pangitiin natin ang ating Panginoon. Walang iba na dapat nating pangitiin kundi ang ating Diyos. God bless po. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. To God be the glory. Hello sa inyo mga kapatid. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maging active sa ating Facebook page sa Jesham Pangarap Church para sa ating mga notification and Facebook Live. Ito lang kasimple yan, guys. Step 1, pindutin nyo itong nasa baba ng live, yung tatlong tuldok. Step 2, ito lalabas, pindutin natin yung following.
Step 3, yung lumabas na yung ating subscription. Yan, yung nakikita nyo difficult na yan. Papalitan nyo yan ng C first. Updated sa mga bago nating post, announcement, at sa mga activities natin at sa ating Facebook Live. Lagi kayong umabang sa ating mga bagong posts at laging tumutok sa ating Facebook Live. Salamat sa inyo guys. God bless. Sorry, it's DJ. Don't need another reason. I just think about my cheese.